I see. By the way, Sir Richard, no, bukas we are going to celebrate sa Chinese New Chinese Year. New Year. Yeah. So, ano po ba ang mga nakikita ninyo for this Chinese New Year, lalong-lalo na doon sa tinatawag natin na Year of the Horse? Year of the Horse, sabi nga ng iba eh. Kasi fire horse po this year. So, double fire, yeah. Yung medyo mga ibang pabiro dyan, tinatawag nilang red horse year nga this coming year. So, technically, ang year po na to, pwedeng magbago lahat. Kasi double fire siya eh. So, pwedeng, if you feel last year was bad for you, pwedeng this year, biglang swerte ka. Pero ganun din, pwedeng biglang malas. So, the cycle is, how to say it, is very, very extreme. So, ang ideal is for us to be cautious. Yun ang important. One most affected nga lang kasi, well, let's start with the bad news muna para we end into the good news. So, for this year, pagdating sa usapan na yun talagang that would affect everyone would be yung agriculture. Yan yung may suffer a lot this year. No matter kahit anong bansa, kaya hindi lang yan for Philippines or just for Butuan. No, it's for everyone. So agriculture ang kailangan natin bantayan and bigyan mas more focus on than, well, we need health and other things. Pero without food, wala. Hindi tayo mabubuhay. So yung mga farmers natin and so forth and so on, we should give them support. Yun po. I see. So, ano ang dapat gawin para malunasan o maiwasan itong sinasabing posibleng mapiktuhan itong ating agriculture? First and foremost, ang ano na po natin is we have to realize hindi lang dapat sarili natin iniintindi natin. We should focus on other people too. Yun ang ano doon. So one, and hindi lang tao, kundi yung hayop. Technically, it's Mother Nature itself. So it's a horse year, so hindi ideal maging baboy this year. So we should, how to say this, be more concerned for our welfare, the welfare ng iba, at ang welfare ng community natin. Hindi yung dahil lang ba tayo is, how to say this, of one political leaning or another, hindi uubra yun. Kahit anong partido mo, lahat affected this year. So we have to join together this year. Yun ang critical po. So yun yung best, I think, that I can suggest para ma-solve agad this problem. Ano naman yung mga good things na nakikita ninyo, Sir Richard? Okay. So good things. Yun medyo madami-dami, which most likely some are already aware of. Yung something that would stabilize tayo. We have, sabi ko nga, although agriculture is affected, meron tayong other resources that we can touch base on. Yun nga lang, sabi ko nga, we respect Mother Nature. So, although alam ko controversial ang mining, that is one thing that can, how to say this, bring us yung swerte. Well, we just have to be practical on it. Hindi pwede naman din hindi natin galawin, pero we should also not allow it to destroy our community. Another would be yung development. Hindi lang, I know medyo controversial kasi nga dahil recently we had this about the DPWH and everything, pero construction actually can do well this year. Which, ano nga lang, sana maging malinis siya and everything. And actually entertainment is going to be good. So tayong in the media, also in the other entertainment business, can do well this year. So yung mga events, parties, hosting conferences, it's actually good. So tourism can do well. Butuan can, di ba, ang community natin sa Butuan is actually very good when it comes to this aspect. Hindi nga lang much being, being well, more supported. Yun ang ano natin, that's a more proper word. We should give more support to our tourism industry. Hamot, doon sa mga personal na buhay sa mga tao, ano ang magiging epekto po nito? Yung sinasabi nilang pampaswerte, okay. ng ano? Yeah, I wanted to touch base on that. So, first and foremost, bukas kasi ang first day ng Chinese New Year. So, ideally, wag tayong maglulugaw or congee. Kasi pag yun ang kinain mo first thing tomorrow morning, parang sinabi mo lang maging poor ka the whole year. So wag lugaw or something like that. So mag-ano ka na lang, kung wala ka talagang budget, kahit kanin na lang, tsaka itlog. Pwede na yun. Basta fresh cook. Bahala ka na kung it's up to you. Yun ang ano doon.
wag rin anything instant o how do you say this, yung nasa bote o dilata. Kasi malas din yun. Kasi ibig sabihin yung swerte mo pansandalian lang and always bitin ka. So have a proper food. Kasi how you start the day, ang first day mo for the new year, yan ang magsasabi kung good or bad ka for the year. Now, ang isa pa kasi is this, if ang first word or first sound that you hear pagkagising mo bukas is something bad, kontrahin mo agad. Actually, hindi alam na karamihan, pero di ba ang bati po sa atin pag Chinese New Year is Gong Si Fat Sai o Kong Hei Fat Soy. Yun ang ginagamit actually pangontra sa malas. Kaya ka binabati nun para yung malas mo mawala. Kaya batiin mo rin yung kasama mo ng Gong Si o Kong Hei Fat Soy. Yun. Well, the Mandarin kasi Gong Si. So, yun ang mas more practical. So, Gong Si, ganun ang ano doon. Para ibig sabihin, ang meaning po ng congratulations. So, kinocongratulate mo siya na nakalagpas siya to another year of more prosperity and adventure and so forth and so on. Yun po yun. So, if you start the year good, tuloy-tuloy ang ano mo, hindi ka that mahirapan. So, if ikaw naman negative ka na first day pa lang ng New Year, wala na. So, that is the first. Yan ang pinakamabigat po na, na masabi natin pangontra and magsasabi kung swerte or not ka for the year. Yung iba naniniwala rin kung ano yung mga dekorasyon na dapat ilagay, paano ang arrangement. Sir Richard. Okay, so sa arrangement kasi, ito po pinakamabigat. So it depends na lang po sa religion nyo. Pero ito proven na to, pati ng mga students and followers ko. I'll be more practical kasi sa atin sa Butuan, may iba pang tayong religion. So some would not agree on this, on that. So I'll just give something that would allow everyone, kahit anong pang religion mo, that would give you swerte. Proven ko na to. So, if ang altar mo, if your religion allows na magkaroon ka ng altar sa bahay, if ang altar mo overlooks yung dining area mo, kailangan yung dining area mo kung saan kayo lahat kumakain, hindi sa kwarto and everything, doon kayo kumakain, sabihin ko na po sa inyo, hindi kayo ever magugutom in life. That this applies for forever. So, if ang altar mo overlooks your dining area, sure ka na doon. Kahit pandemic yan, sigurado makakaraos. Kanyan, proven na yun. The other is this, no matter how malas, no matter how bad luck, o sabihin na natin sa feng shui, sabihin nila is hindi talaga siya pasado, talagang bagsak in everything. As long as your altar can be seen from the main door, kung saan lahat tayo pumapasok and exit, solve ka na doon. Yun nga lang, that is if your, how do you say, religion allows. Kasi let's say sa ating mga kapatid na Muslim, it's not pwede. So, if ideal, you say verses mula sa Quran facing the main door. Every day before ka lumabas at pag uwi mo, ganun din. Para you bless your house with good blessings. Now, for sure some are asking, ano ba yung, let's say, yung sabi nga, yung mga pampaswerte and everything. Sa atin, marami pa naman sa probinsya, marami pa naman yung sili. Actually, hindi ito alam na lahat, pero baka magtaas ang presyo ng di oras nito, ha? Yung red na sili, ilagay mo sa eye level mo, sa main door. Hindi sa pintuan na, doon sa hambaba, sa door frame. Kung sa English, sa door frame itself, doon mo siya ilalagay. Eye level mo, dito sa ideally sa right mo, So pag sa right mo yan kasi, diyan dumadaan first ang swerte. Why red na sili? Kasi pag may malas na nakasama sa iyo or sumabit, or even yung how they say this, you get cursed, knock on wood on that, naiiwan sa labas, so hindi sila makakapasok sa loob. Now, what do you do pag natuyo na yung sili? Red na sili po ito, hindi na green, kasi green hilaw pa siya. Walang ano yun. So, pag natuyo na siya, itanim mo. Pwede mo naman yung gamitin or ibenta or whatever, you donate, it's up to you. Now, gusto ko money luck. For sure, most of us, that swerte sa pera. Magtanim ka ng kalamansi near your kitchen area. Yun lang yun, ganun kasimple siya. Grow calamansi in your kitchen area. Not naman sa loob ng kitchen, malapit sa kitchen area, sa labas po, if possible. Or sa window, pag may bintana ka doon mo siya ilagay, maliit na paso. It guarantees yun. Lastly, Sir Richard, paano po ba talaga sinicelebrate ng ating mga kapatid na Chinese ang New Year? Chinese New Year, okay. Chinese New Year. Ideally po, today, kasi this is before Chinese New Year, the day before Chinese New Year, either pumunta tayo sa puntod ng ating mga yumao, I mean the loved ones na natas went to heaven,
we give them thanks, we give them prayers and so forth and so on. Kasi pag at peace ang mga ancestors natin, maganda rin ang pasok ng taon sa atin. Yun ang critical doon. Tapos first day of the new year, wag muna pag-aalagala kung saan-saan. Kasi kailangan kasama natin pamilya natin. Now, paano kung wala akong pamilya kasi OFW ako somewhere or so forth. So, kasama mo dapat yung yung mga tunay mo na kaibigan na hindi yung ano doon. Kasi that way, yung swerte ninyo, grow, ano lang sa inyong circle muna. Huwag yung ikalat-kalat mo kung saan-saan. You eat good food. Kung ang isang rule din, ganito po yon. Pag you feel the year has been, last year, 2025, or even 24, mabigat talaga sa'yo. Huwag kang maghanda sa bahay, sa labas ka kumain. Kasi yung swerte ng bahay mo, bitin na. So you have to borrow swerte from somewhere else. So kumain ka sa labas. Yung medyo maganda naman ambience. Huwag naman yung puro, yung magulo ba. So you look for a good place na you can afford. Yun ang critical, that you can afford to eat out and celebrate. Yun po. I see. Lastly, sir, ano po ba yung mga karagdagang mensahe ninyo? Lalong-lalo na doon sa ating mga kabayan with regards sa pag-celebrate natin itong Chinese New Year. Ito po yun. Usually kasi some celebrate Chinese New Year na may paputok. This year po, and actually this year, next year, kasi dahil 4 years, dalawa po tayo 4 years, pag nagpaputok ka this year, actually mas mamalasin ka. Yun ang ano doon. So hindi sana yun kasi ito yung most na hindi being discussed. So if you use fireworks to celebrate Chinese New Year this year, hindi swerte papasok sa'yo kundi malas. So I'm telling people, rather than spend your money on fireworks, kumain ka na lang sa labas or buy something nice for your family. Yun po. Okay. So with that note, maraming salamat Sir Richard sa pagpaulat Thank you niyo sa po. amin. Thank you for and happy Chinese New Year sa everyone. Happy Chinese New Year. Kong Hei Fat Choi, Sir Richard. Hey, Kong Hei Fat Choi. Ingat. God bless po sa inyo. God bless.